Anong natatanging dahilan po? Bakit ang bagong suporta mo kabayan? Aslam po. Hi po. Sasagutin ko po yung tanong mo po, ma'am. Actually, bilang isang DDS, mahirap po talaga na mag-switch, no? Pero, nakakaawa na yung Pilipinas. Nakakaawa ang Pilipinas. Sa mga Duterte na nalilink yung pangalan nila sa pogo, sa droga, sindikato, parang masasabi ko na kawawa ang Pilipinas kung ang mamuno sa atin is gano'n na naman ulit. Pailalim kasi sila kumilos eh. Imagine, nung time ni Duterte, sabi, ang linis, walang droga. Yun pala, talamak. Malalaki pala. Kaya pala, pinapatay lang yung mga maliliit lang. Walang mahuli-huling drug lord. BFF pala. Nalilink yung pangalan nila sa mga droga, di ba? Kaya una, hindi ako makapaniwala. Pero nakinig ulit ako sa mga balita. Nag-google ako. Para naman meron akong information. Para maliwanagan din ako. And then, so disappointed. Kasi si Duterte, galit sa droga. Pero ang kanyang advisor, economic advisor, Michael Yang, drug lord. Galit ka sa droga, pero ginawa mong advisor, drug lord. How come? And then, Pogo. Na-link pangalan nila sa Pogo. Hindi ko na isa-isahin kung ano meron sa Pogo, pero lahat ng illegal na sa Pogo na. Binulag lang tayo sa katotohanan. Binulag ako sa katotohanan. Totoo lang. Pero salamat kay BBM. Kasi nung dumating si BBM, kinalkal talaga niya yung mga baho ng mga Duterte. And yun, lumabas, sabog. Sabog talaga ang baho nila. Grabe, no? Hindi ako talaga makapaniwala. Promise. Kasi alam mo, grabe suporta ako kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamatay tao, ganyan, walang takot sa Diyos, nagmumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun na pinakita niya is front lang. Grabe, no? At isa pa, ba't ako naging BBM na ngayon? Saludo ako kay BBM. Ang lakas ng loob niya. Harapin lahat ng masasakit, masasama, lahat ng paninira, lahat ng pagmumura, kawalang yaan na ginawa ng Duterte sa kanya, niyurakan ng pagkatao niya, lahat-lahat na sinabi na sa kanya na hindi magaganda, lahat ng masakit na salita. Pero ang bait niya, hindi gumanti. Hindi siya gumanti sa kahit kanino man. Hindi siya nagmura, hindi din siya nagalit. Tahimik lang siyang nagtatrabaho. And believe ako sa ganyang klaseng tao. Yung ganyang tao, matatalino yan. Matatalino, wise yung ganyan. Kasi sabi nga nila, yung maiingay, yun yung mga walang laman o utak. Pero yung mga tahimik, yun yung totoong matatalino. Saludo kay BBM. Nilaban ang West Philippine Sea. Ano sabi niya? Ni Duterte, dati, ipamigay na lang natin yan sa China. Marami naman tayong dagat. Dagat lang yan, tubig lang yan. See? Wala siyang pakialam. Pero si BBM, nilaban niya. Sa atin yun eh. Nilaban niya. Kaya saludo ako. Isa pa, ang utang na iniwanan ni Duterte kay BBM. Sandamakmak. Kalaki-laking utang. Pero, believe ako kay BBM. Almost mabayaran niya na lahat. Namigay din si BBM ng lupa sa mga magsasaka. Lote, lupa, binayaran niyang utang ng mga magsasaka. Believe ako. Unang nakita ko yun, sabi ko, wow. Kasi magsasaka din kami. Imagine.
Pero hindi kami nakatanggap ng lupa ni BBM, ha. Nakita ko lang. Siyempre, bilang isang magsasaka, masaya ka na yung kapwa mo magsasaka, meron na sariling lupa. Nakakatuwa lang na inuna niya talaga yung mga farmer. Marami din siyang pabahay ngayon. Bilib ako. Ang lupit. Ang galing. Tahimik na nagtatrabaho. Maraming tulay na pinapagawa. Airports. Pa? Grabe ang galing. Pahanga talaga ako. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag makikita ko nga yung mga videos ni Apu Lakay, ni BBM, naiiyak ako. At nasasabi ko sa sarili ko na sorry kasi hinusgahan ko kayo. Kasi simula pa, diba, sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Pero grabe, ang galing pala nila mamuno ng bansa. Sadya lang silang sinisiraan. Pero sana tayo din, magising na tayo lahat sa katotohanan. Matuto tayong rumispeto kung sinong nakaupo. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan. Mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin ngayon, sa comment ko dyan, grabe. Naka-filtered lang. Pero sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, huwag niyong kalimutan, maging mabait. Huwag niyong kalimutan na tinuro sa inyo na magandang asal. Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng galit. Okay lang, kahit magkaiba tayo ng sinusuportahan. Pero huwag niyong kalimutan, Pilipino ka, Pilipino ako. At huwag mong kalimutan ang magandang asal na tinuro